Balak ko sana dalhin. Nakita niya na sabi, tay, mahal ito. I-apple. Titingnan mo ang resulta. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos. Kaya sabi ko, okay na ito. Sabi ko, mabuti ang salita ng Diyos naka sa puso ng mga anak ko. Sabi ko, wag niyong pakialaman, hindi sa atin, sa uli natin to. Sabi tay, bawal sa Diyos yan. Sabi ko, alam pa pala nila, bawal talaga yun. Kaya puri ng Diyos, sa uli ko naman. Kaya puri ng Diyos, lalo ko lang yung sa panalangin ko na sa Isaiah 59. Hindi niya dalangin ko, sabi ko, Lord, hindi akin to. Kaysa sa uli ko to, sa mayari. Puri yung kinabukasan. Sabi ko, ano mo, chat, ano mo yung lugar natin dito para puntahan niya. Oo, pinuntahan kinabukasan ng tanghali. Binigyan din ako ng 2,000. 2,000, 200. Kaya puri ng Diyos. Sabi ko pa, ate, mahal po kayo ng Diyos, te. Salamat, ganun talaga. Kaya puri ng Diyos, maraming salamat po sa inyo. Earpods. Maliit lang? Kala ko yung noon. Magpapatotoo? Hallelujah. Kagabi, na-attack din pala ako ng worry, no? Ng parang anxiety. So, siyempre, mahirap tayong matulog pagka merong atake na anxiety na yung dibdib mo, kabog-kabog. Tapos, di mo maintindihan kung ano yung kinakatakutan mo na hindi mo alam. Wala sa isip mo. Wala sa definition ng salita mo na bakit nararamdaman mo yun. No? Pero ang talaga pinaka-worry ko doon kasi nakausap ko yung isa sa client, 79 na daw siya. So yung aking trabaho para sa kanya ay inabot na ng indulto. No? Siguro inabot na ng 2 taon ngayon. Kaya sabi ko, kaya siguro parang nagdulot sa akin yun ng parang worry. Kasi isang client din namin dyan sa naabot din ng kamatayan yan eh. Sa sakit. Pero yung bata-bata pa yun yan. Yung sa may Burgos, iglesia. Pero yung misis niya, binabati naman ako. Tsaka tinapos namin yung trabaho. Kaso ayaw naman niyang ipursu. Pero gusto ko pa rin siyang tulungan. Pinagpipray ko pa din. Tapos ito na naman, dahil may problema naman yun din yung kanilang lupa. Kasi lupa yun ng gobyerno gusto nilang mapasa kanila. So, tinutulungan namin step by step. Kaya so, sa tagal na panahon, wala pang tumulong sa kanila at gumastos sila ng katakot-takot. So, ngayon, tinatanong doon mga kasamahan niya. Pero na-submit naman namin doon sa aming provincial office. Tapos, sabi niya, nagkasakit ako. Sabi niya, ganun po ba, tay? Sabi ko, naku, pasensya na po. Kaya pala hindi niyo ako nakokontak ngayong mga ano yun. So, sabi ko, sige po, parang nagkaroon ako nagkaroon ng worry. Siguro naawa din ako. No, pag nag-ano, tapos yung mga anak niya ay mga polis, no? Ano ko. Tapos so, natutulog na ako. Hindi tuloy ako makatulog. Hanggang sa Lord, ano ba itong nararamdaman ko? So, pinag-pray ko siya, panalangin ko na matapos namin yung trabaho bago man lang siya mamayapa. So, tapos nag-worship ako, nag-thank you kay Lord, nag-anon, nakipag-usap lang ako sa Panginoon. Ah, siguro minutes lang.
Sabi ko, kaya sa isip-isip ko, inaatake pala ako ng anxiety din, no? Eh, bisa lalo na ngayon, kasi yung binanggit pa niya sa akin na bago man lang kayo mag-retire. Kaya parang ano, it dawned on me na parang ano ba itong mangyayari sa akin? Dami kong trabaho na hindi matatapos. Doon talaga para bumigat yung pakiramdam ko, parang dumating sa akin. Ngayon nga, parang nararamdaman ko na naman yun dahil sinasabi ko sa inyo. Pero ito lang yun nung clinic ko. No? In peace I will both lie down and sleep. For you alone, Lord, have me dwell in safety. Sa Tagalog, pagka inano natin to, maganda rin. Kaya hindi masyadong, ah, ano, yung, ah, mas maganda kasi yung pagkakasabi sa English, in peace, di ba? I both lie down. Nasabi dito, kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, Panginoon. So, praise the Lord, nakatulog naman ako. At syempre, meron tayong natutunan sa may benepisyo din naman ng FB, di ba? Natutunan niya sa FB yung massage sa hands para makatulog. Hindi talaga, pag hindi na talaga makatulog, yun ang nire-resort ko kahit na masakit ang kamay ko. Na, kasi may mga press na 20 seconds, 20 seconds, 1, 2, 3, tapos massage ng daliri, tapos massage sa bawat pagitan, tapos massage sa gitna. Yung gano'n, medyo matagal din na ritual. Pero garantisado naman pagka natapos mo yon, wala pang 1 minute to 2 minutes, hindi mo na namalayan, natulog ka na. Ah, God is good. God has a way, no? Kaya nga kahit sa gitna ng giyera, pwede kang maging mapayapa kasi yung peace ng Lord, sabi nga, that surpasses all understanding, shall guard our hearts and our minds in Christ Jesus pag tayo nagpipray. Tapos pag, yun daw talaga ang number one definition ng peace o kapayapaan. Yung ang picture daw niyan, yung maliit na ibon, tapos doon naglagay ng nest, yung kanyang nanay, doon sa pagitan ng waterfalls na rumaragasa. Pero siya, at peace, doon pa siya ng itlog at doon pa siya nagano ng mga inakay niya doon sa gitna ng rumaragas ang ng tubig. Kaya nga itong prayer natin, nawa ating mga kababayan, at syempre ang Israel na panganay ng ating Diyos Ama, magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga lagi, pray for the peace of Jerusalem. Pero ang alam natin, dahil nga sa napapag-aralan natin, no, yung peace na yan ay darating yan pag dumating na si Jesus. Yan yung tinatawag na world peace. Pag bumaba na si Jesus, kasama tayo ng mga na-rapture. Namatay at buhay na na-rapture sa air. Kasama tayong baba dyan. Kaya, pagka sinabi natin, we pray for the peace of Jerusalem, ay ibig sabihin, thy kingdom come na yon. Yun ang ibig sabihin, Lord, thy kingdom come. Dumating nawa ang iyong kaharian. Hallelujah. So, praise the Lord. Siguro, ito, pag talaga wala tayong relasyon sa Panginoon, mahirap talaga natin mahanap yung kapayapaan na yun. Kahit na anong gawin natin. Kay Jesus lang talaga. He is our peace. No? Kaya si Jesus ang sabi nga, I give my peace unto you. I leave my peace unto you. Sabi niya ganon. Si Jesus lang talaga yung nagbibigay ng ganong kapayapaan. Kaya, yun lang, encouragement ko kung bakit nagkakaroon ng health, ang tawag dito, mental issues. No? Pero pagka alam mo yung mga promises ng Lord at naniniwala ka na nanampalataya ka sa mga promises niya, no? Ah, nagkakaroon ka ng kaliwanagan, no, sa isip. Mahirap din kasi ngayon, usong-uso kasi talaga yung mga mental health issues, ano? Mga, kasi yung isang akong ang kaibigan, sabi ko, "Oh, kamusta ka ba?" Ayun, na-promote yun na section chief, sabi niya. Eto, inaatake ng depression. Ha? Ayan, at least aware siya. Yun naman daw ang diagnosis ng doktor niya. Inaatake siya ng depression. So, at least alam niya. Ang problema, yung solution, di niya alam. No?
Eh, si Jesus kasi ang solution. Anyway, pag-pray natin ang ating mga kapatid ay tunay na makalapit at magkaroon ng personal relasyon sa ating Diyos na buhay sa magitan ni Jesus. Amen. So, kayo naman po, magpatotoo. Mayroon pa? Hallelujah. Um, daming, daming blouse, daming blouse. Purihin ang Panginoon. Pasalamat ako sa Panginoon dahil unang-una, tunay nga na ang Diyos ang ating kalakasan, kapayapaan, at ating pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang sa family ko. Unang-una, nung Friday, nagkasakit si Elisha. Grabe ang lagnat niya, pero sabi niya, hindi ako absent ba kasi namin, meron kaming sa motive test, sabi niya. So, maghapon, almost half day ako, siging tingin sa cellphone ko dahil baka mag-text yung kanya advisor na sunduin niyo na si Elisha dito. Pero hindi naman hanggang sa nakauwi. Hanggang kahapon. So ngayon, nakaligo na siya. Ayan na siya ngayon. Naligo siya ngayong araw na to. At ganoon talaga, pagka umpisa ng klase ay nagkakasakit siya. Pangalawa, purihin ang Panginoon dahil lagi kong dinadalangin sa Panginoon na sabi ko, sana Lord, maayos pa yung cellphone ni Shani kasi November pa yun, November o December. Nasira na for 6 months. So, meron naman na, ano yun, na 1 year, gagawin nilang, aayusin nila ng buo. So, kahapon ay nakuhaan niya. So, napakabuti ng Panginoon. At si Shani, sabi ko, ang gulo ng Salitex Village dito sa may K1 na K12, K1. Kung dyan siya mag K11 at saka 12, ang gulo. Sabi niya kagabi, dyan daw sa may ihawan sa Kasiglahan, meron daw binaril, pinatay na ano pa daw, bata pa daw. So, siguro sa mga ano yon, sa mga kasamahan, gano'n, ay hindi talaga maganda. So, puri ng Panginoon, naka-enroll siya sa Holy Face at least ah sa panibagong circle ng officers, nakuha siya. Siya yung siya yung sergeant at arms sa class nila, sa pangkalahatan, siya pa rin ang kinuha kasi peacemaker din siya. Kaya puri lang Panginoon kabuti ng sa 145 na hanggang verse 3. Hindi ka talaga hindi ka titigil magpasalamat sa dakilang Diyos. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon araw-araw, maya-maya hindi ko nakakalimutan ang Panginoon dahil siya nanggagaling sa kanya yung kalakasan, yung biyaya na pinagkakalob niya sa akin, sa family ko. Purihin ng Diyos. Sa kanya lahat ang papuri. Amen. Yan ang ating kailangan, no? I-apply sa buhay ang mga salita ng Diyos. Lalo na sa mga ganito, mga gitna ng kasakitan, kaguluhan, pangailangan. No? Hallelujah. So, tayo ngayon ay magsimula na sa Ephesians. So, malapit na rin tayong matapos yung Jesus Christ through the Bible. Noong nakaraan, sa Galatia, ay
si Jesus ang ating kalayaan, no? Sa biyaya niya na yan, pinalaya niya tayo sa sumpa ng kautusan, sa tanikala ng kautusan at ng kalaban, at tayo malayang naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Glory, glory to God. Glory, glory to God. Hallelujah. Ngayon na-miss ata natin si Marjorie. Parang wala siya at ganoon din sila. May mga na-miss tayo. At pagka mamimiss natin, pagpe-pray nyo. No? So, kaya yan, tataas natin sila sa Panginoon. Ah, mahirap kasi basta na kung di pa nasanay, yung consistency sa Christian living, medyo, ano yun, tapos may mga dagok sa buhay, mahirap din. Pero, nung naalala nyo, napanood natin kay, di ba, pag naman talaga naghimalaan Diyos sa buhay, dire-diretso. Yung patotoo ni Dolphy Jr., di ba? Sabi niya, sa kasalanang hindi niya ginawa, doon siya nakulong. Pero sa lahat ng effort na yon, sa lahat ng pera, effort, influence, connection, hindi siya napalaya ng ama niya. Pero nung dumating yung panahon, napalaya siya ng Diyos. Pinalaya siya ng Diyos. Hallelujah. Iba talaga ang Panginoon. Amen? Iba ang Panginoon. So, ang episode ay isa na namang sulat ni Pablo, pero sa lahat ng Pauline epistle o yung sulat ni Apostol Pablo, ay wala siyang kinokorek dito. Basta sinulatan lang niya, siguro na-miss niya. At higit sa lahat, ang mga taga-episode daw, number 1, ay parang laging namumuhay na bilang kawawa. Parang nalimutan nila ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. So siguro, ito yung pagtuturo niya naman sa pagiging Kristiyano ay meron tayong lahat ng blessing at pribilehiyo. No? Katulad ng lagi nating mga ginagawang illustration sa isang Kristiyano daw pagkamangmang, katulad daw siya ng isang pasahero sa sa barko. Nakala niya binili niya ticket lang o pamasahe lang. Hindi niya alam doon sa ticket kasama pala yung pagkain. So nagbaon siya ng peanut butter at saka na may pandesal na may palabang peanut butter. Ang tawag doon ay peanut butter pandesal Christian. So, nagutom siya. Tumigas na yung ano niya. Hindi niya na ma-enjoy. Tumigas na yung peanut butter pandesal niya after a day. Tapos mamalay. Yun na hindi kasama sa story. Hanggang sa nakita niya na nagde-deliver ng meal, yung waiter, green up, inagaw niya. Kainain niya. Tapos, tapos humingi siya ng tawag, sabi niya sa waiter, may ticket po kayo? Sabi niya, meron. Kasama po sa ticket yung meal. Pero di niya alam, di ba? Ignoramos siya. So, dapat tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayo maging ignoramos sa mga pagpapalang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo manalangin. Father, we come to you, Lord. We want to be oriented and we want to be full of knowledge. Glory to God. We want to be enlightened. Kailangan po magkaroon kami talaga, O Diyos, ng kaalaman, karunungan. Kasi kung hindi kami bilang mga Kristiyano ay mamumuhay na parang pobre. At walang kaalaman, walang ini-enjoy na bagay na nanggaling sa inyo, Ama. At kaya po, huwag niyong hayaan na maging ignorante ang mga anak mo, kundi maging marunong, may kaalaman, at mayroong ini-enjoy, Lord. Sabi niyo nga, na abundant life, na
buhay na masagana galing sa Panginoong Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. So, doon tayo sa chapter 1 ng Efeso. So, pangilang sulat ito ni Pablo? Sa, dalawa, tatlo, apat. Panglima po. Na po. So, sana kahit man lang yung New Testament ay memorize nyo ang mga aklat. Kung hindi nyo pa masyado ma-memorize yung Old. So, yung apat na gospel, ano yun? Matthew, Mark, Luke, John. Tapos sinundan ng historical book na Gawa. Book of Acts, o gawa ng mga apostol, o gawa ng Holy Spirit sa sa buhay ng mga apostol. At pagkatapos ay sulat na ni Pablo. Sisinimula ng sulat sa Aklat ng Roma, Unang Korinto, Ikalawang Korinto, Galacia, at ngayon ay Efeso. Susunod sa Efeso, Ephesians. O ano? Ha? Colossians, simulan natin sa Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, sumunod ay Colossians. Ano pa? 1st and 2nd Thessalonians. Pagkatapos ng Thessalonians, ano na? 1st and 2nd Timothy? Tama ba? Tapos, parang may nakakalimutan kayo. Meron kayo atang nakalimutan. Oh. Bago kasi ang Colossians, Pilipos muna. So, yun muna. Oo. Kaya nalimutan niya, di ba? Binabasa niya nan, pero nalimutan pa niya. Oo. Tapos pagkatapos nun, First and second, Philippians, Colossians, First and second, Thessalonians, First and second, Timothy. Doon natatapos ang mga aklat ni San Pablo. Kasi yung susunod na dyan, si Titus na, si Pilimon na. Tapos sulat din ni Pablo, ang sinasabi niya, bagamat hindi siya 100% sure, pero mostly ay siya ang nagsasabi, sulat ng Hebreo, sa Hebreo, no? Si Pablo pa rin. At pagkatapos, Santiago, una at ikalawang Pedro, ikatlong Juan, Judas, at pahayag ni Juan. No? Jude, sa Tagalog, Judas. Hindi Iscariote. Kapatid ni Jesus yan. Nakapatid din ni James. Kapatid niya by blood. Kay Mary. Okay. So, nasa episode tayo. At ang time daw na maaaring nangyari to at sinulat ay AD 61 habang siya ay nasa Rome. Ayan. So, alam mo naman ang experience ni Pablo sa Roma. Kinulong siya doon. No? At, pero, ang Efeso ay pang ilang missionary journey na ito na nagawa ay siguro sa ano ba? Nalimutan ko kung first ba to o sa second missionary journey. Kaya sa pagpunta niya sa Rome ay naalala niya ito at sinulatan. So isa pala to sa tinatawag na prison epistle. Yung mga sulat niya na ginawa niya habang siya ay nakakulong. So apat yan, Efeso, Filipos, Colossians, and Philemon. No? Philemon. Okay. So, sinulatan niya yan nung habang siya ay nakakulong sa Roma. Yan. Okay. Sa ano pala siya? Sa third missionary journey.
At halos 3 taon daw siya doon sa Efeso. At yung Ephesus na yan, ay kilala yan sa madaming Diyos-Diyosan. Di ba? Nandyan yung mga madaming rebulto na mga Greek and si Diana na Roman name. Pagka sa baba ay sa Greek name, Artemis. Si Artemis. Yan ang mga Diyos-Diyosan nila dyan. At yan din ay, madalas din daw sila mag-practice dyan ng magic. At yan ang mga tinda nila, yung mga ribu-ribulto. No? At nung nawisikan, naulanan ng salita ng Diyos, ang Efeso. No? At nung siya'y makulong, naalala niya na sulatan. At sa kanyang sulat ay gusto niya ipaalala kung ano ang meron, kung anong kayamanan meron ang Kristiyano. Yung mga nanampalataya kay hindi lang doon sa ibang sulat na binigyan natin din, yung Galatia at Roma, nakakapagpalaya ito. Pero itong Efeso, hindi lang nakakapagpalaya, nakakapagpayaman. Nakakapagyabong ng pananampalataya. Kung bakit tayo hindi halata. Bakit? Kasi meron siyang kagalakan nadala-dala niya Kahit may problema siya, parang hindi rin halata. Naalala ko, there was a time, no, isa pa totoo. Sabi nung kapisina ko, parang di ka nagkakaproblema, no? Parang cool ka lagi. Ay, ganun. Talaga, yun ang tingin mo. Di praise the Lord naman. Hallelujah. Hindi. Meron ba taong di nagkakaproblema? Hmm. Kasabagay, isa daw yan sa mga karakteristik ng Pilipino. Kahit na may problema, nakakapagpatawa. At dinadaan lang sa patawa yung problema. Pero mas maganda kung dinadaan sa dalangin, hindi lang dinadaan sa patawa. Amen po ba? Hallelujah. So, okay. Tingnan natin ang mga kayamanang pinagkaloob ng Diyos sa atin kay Kristo. Siguro ang title ng si Jesus, ayaw mapindot yung aking bumabara. Yan. Ay, ayaw talaga. Bumabara siya. Yan, praise the Lord. So sabi dito, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, mahal kong mga pinabanal ni Efeso, sa Efeso, mga matatapat na kay Kristo Jesus. So yan ang, alam niyo naman yung greetings, no? Sa greetings pala, may kayamanan na. Sabi niya, mahal kong mga pinabanal sa Efeso. Yun yung meron tayo, di ba? Sa Roma, meron tayong righteousness. Sa 1 and 2 Corinthians, meron tayong justification and sanctification. Righteousness, justification, and sanctification. Sa Galatia, meron tayong freedom from the curse, no? Kalayaan. At ito sumunod, Efeso, meron tayong kayamanan. Sabi niyo nga, kayamanan. We have all the blessings from God. Sabi dito, sa greetings pa lang, mayaman na tayo Sabi niya, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos. Ito. Yan. Praise the Lord. Nasaan yung Lord biyaya na yon? Nasaan yung kapayapaan na yon? Andyan lang yun sa puso. Kung nandyan si Kristo sa puso nyo. Glory. Pero meron siyang binanggit dito na katangian ng mga Kristiyano sa taga-Efeso. Ano sabi niya?
Mahal ko ang mga pinabanal na episo, sa episo. Yun o, pinabanal. Pangalawa, mga matatapat. Hello, matatapat. Na kay Kristo. Parang mahirap umamen yun ah. Sabi ni Bena, yung sagutin niya sa akin, sabi, magandang sagot yun. Ayan. Ay, mga pinabanal. Amen. Ayan. Matatapat. Ayan. Tayo ng 100% na-rapture na. No, sabi niya, in Enoch was not found because God took him. Kinuha siya ng Diyos. Hallelujah. So sabi dito, ano nga ba yung meron kay Kristo? No? Ito ah, siguro ang title ito pagka sabihin natin si Jesus, sino si Jesus sa episode, sabihin natin si Jesus is everything. Jesus is everything. Sa kanya lahat. No? Sa kanya lahat. Jesus is everything. Katama ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin sabi niyo, ano ibinigay niya sa atin? Pagpapala, spiritual. Walang adjective yung pagpapalang spiritual. Sabi niya dito, binigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang spiritual mula sa langit. Siguro sabihin natin, anuhin naman natin yung pagpapalang spiritual, nandito tayo sa mundo. Kailangan natin pagpapalang material. Pero, dahil binigyan niya tayong pagpapalang spiritual, pwede tayo magkaroon ng pagpapalang material. Dahil, marunong na tayo eh. Meron tayong karunungan galing sa Diyos. Meron tayong talento, meron tayong skills, meron tayong mga kaparaanan, meron tayong kalakasan, katalinuhan, meron tayong kamay, paa. Gamitin. Ano bang gusto niyo? Mahiga na lang. Sabi niya, God has given us everything in this world and in the life to come. Kaya sabi ni Pedro yan, binigyan niya tayo rin ng lahat ng bagay na kailangan natin sa mundo at sa darating na buhay, na future. So now and forever, God has given us everything in Christ alone. Sa English English, sabi ito, blessed be the God and Father, every, bawat, ibig sabihin, siguro bawat kailangan natin, lahat ng kailangan natin. Na pagpapalang spiritual, sabi niya, every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kaya yung magic yun yung pag napunta ka kay Kristo, lahat ng meron siya, meron ka. At pwede rin na lahat ng nangyari sa kanya, pwede rin mangyari sa iyo. Yun masakit. Ayaw natin yun, di ba? Kasi nag-suffer siya. Nag-suffer. Kaya nga si Pablo, nung sinabi niya, hayaan mo lang si Pablo kasi papakita ko sa kanya paano siyang maghirap para sa akin. I will show him how to suffer for me. Pili-pili lang naman yun. Mabuti nga, hindi sa lahat yun Kung sa lahat, mahirap naman. Wala matitira sa mga Kristiyanong buhay. Paano ka makapagpatotoo kung patay? Di ba dapat buhay? Kaya nga ialay niyo ang ating sarili ng katawan na buhay. Na alay at hain, hindi patay. Kasi kung patay na, paano pa makapagpatotoo? Kaya kailangan buhay. Kaya kung gusto niyo habang buhay niyo, Lord, gusto ko ba magpatotoo? Papahabain ni Lord ang buhay mo. Pero kung wala ka namang ginagawa para sa Panginoon, ay sabi niya, nagko-consume ka lang ng space,
ng hangin at ng resources, o mahinga ka na, matulog ka na lang muna. Matulog ka na. Gumising ka pag darating na, pag nandyan na ako sa saysay at silbi. Sabi niya, aanhin ang asin pag wala na ang alat nito. Wala na itong saysay. Kaya dapat. At aanhin naman ng ilaw kapag ang ilaw ay nakatago na lang sa ilalim. O di magpahinga ka na lang. Para naman yung resources sa mga ibang Kristiyanong nagme-missionary, maipon. Kesa ibibigay ko pa sa'yo, bigay ko na doon sa missionary. Ano kaya ganun mga tuwira ng Diyos? Isip ko lang yon. Pero malay mo, pwede rin totoo, di ba? So sabi niya, binigay niya sa atin lang lahat ng pagpapalang spiritual mula sa langit. Ano bang gusto niyang pagpapala? Mula sa langit? O sabi ko, bago pa man niya likhain ang mundo, pinigilan niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa chosen before the foundation of the world. Yun ang sinasabi nila. Talaga daw may pinanganak meron pinanganak na hindi pinili. Totoo ba yun? Alam natin, tayo pinanganak na pa. Pero talagang sentence daw na pwede mong idugtong doon, pinili niya tayong iligtas. Sabihin mo sa katabi mo, pinili kanyang iligtas. Kahit hindi mo siya pinipili, pinili kanyang iligtas. Yun yung meaning. Chosen, pinili kanyang iligtas. Siguro mas malinaw na yun. No? Hindi pinili para iligtas, kundi pinili kanyang iligtas. So, it is na kay Kristo na. Kasi alam niyo po, may doctrine ng ini-interpret nila yan eh. O di ba? Sino lang ba dyan yung maliligtas? Yung pinili mula sa bago pa ilikhain ang mundo. Kaya ka naligtas, pinili ka. Hindi po. Ba't ka naman pipiliin ng Diyos? Ano ka? Special. Talaga naman special tayo. Pero hindi dahil doon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili kanyang iligtas. Bawat isa sa atin, pinili niya tayong iligtas. Amen ba? Nasa sa atin ang pagtanggap. Minsan kasi ang sinasabi niya, pinili ako. Siya, hindi siya pinili kaya hindi siya nababorn again. Ito pinakasikat na verse dito, Ephesians 2:8 and 9. You have been saved through faith. Sabi niya, for by grace you have been saved through faith and not of yourselves. It is a gift of God, not of your works, that anyone should boast. Tagalog, Efesyo 2:8 and 9. No? Sa biyaya ng Diyos, ikay naligtas sa magitan ng iyong pananampalataya, hindi ito sa pamagitan ng iyong gawa. Ito'y kaloob ng Diyos upang sa walang sino man makapagmalaki. You cannot work for it. You cannot work for your salvation. And you cannot add anything to assure that you are saved. Hindi yan sa just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Dahil sa Kanyang pag-ibig. Sa verse 4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Yan. Meron po ba dahilan para ibigin tayo ng Diyos sa ating banda? Wala siyang dahilan.
Kung tao nga, nahirapan kang ibigin eh. Pero ang Diyos, dahil ang Diyos ay gracious, mapagmahal, maibigin. Walang dahilan para ibigin kanya dahil lang siya ay mapaibig. Ang tawag dito? Dahil siya ay pag-ibig. Mapaibig. He is a loving God. No? Dahil mapagmahal na Diyos. Kaya yon. So makita natin, itong episode ay tungkol lahat sa mga bagay na maaring matamo natin at hindi talaga maaari, kundi natamo natin mula kay Kristo. Sa 5, having predestined us to adoption, no? Itinalaga ng Diyos na tayo'y maampon, na maging anak ng Diyos, no? To Himself, according to the good pleasure of His will. Dahil sa kinasisiyan niya yun. No? Nung pinanganak ka, di ba, nasisiyahan ng ama't ina? Di ba nung pinanganak ka, nasiyahan ng ama't ina? Pero nung lumaki ka, nasiyahan ba? Nainis na, nabwisit na. Ang Diyos, nasiyahan siya nung inampon niya tayo. Hindi ko lang alam kung nasisiyahan siya ngayon na tayo'y ampon-ampon niya na at anak-anak niya na. Pero alam mo, God is good, no? Hindi niya yun give up. Inampon ka na niya, hindi ka niya ibabalik. Sabi ng mga nanay, namatay ka na. O kaya sasabihin ng mga nanay, naku, kung alam ko lang maging ganyan ka, pwede lang kita ibalik sa sinapupunan ko, binalik na kita. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Kaya nga po, sabi diyan, no? Para sa kanyang kagalakan, sabi niya, to the good pleasure of His will. Sa Tagalog ay ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Sa 6, purihin natin ang Diyos dahil sa kamanghamangyhan niyang biyaya na ibinigay sa atin sa magitan ng kanyang minamahal na anak. Nabubulol na ako. Tignan niyo ako, na-stroke na ako. Sabi ng, yung aming yung ating head sa district, si Pastor John Martel, nabubulol na rin siya. Kaya tingnan, tapos sabi niya, masama nga ang pakiramdam niya. Alam niyo na, ang tumatanda na, di ba? Kaya kailangan sa. Tapos nabubulol na rin siya. Kaya sabi ko, tingnan nga natin si Pastor, baka na i-stroke na rin. Kasi nabubulol. Madalas natin tawanan yung kapatid, bulol-bulol eh. Pero tayo din, papupunta din tayo. Praise the Lord. Anong sabi? Purihin natin ang Diyos. Sa English, to the praise of the glory of His grace. Para sa kapurihan at ng kalwalhatian ng kanyang biyaya. God is truly a gracious God. God is truly a good God. Na wala tayong pwedeng ibigay sa Kanya para makuha ang Kanyang biyaya. Lahat po yon kusang loob niya na ibinigay. By His own decision, ipinagkaloob niya po sa atin. Ang kailangan lang natin receive it. Kailangan tanggapin natin to ng may kababaang loob. Hindi yung sasabihin natin, syempre, mahal na. Special ako, favorite ako niyan eh. Kaya binibigyan ako eh. Walang favorite kay Lord eh. No? Lahat tayo minahal niya. Lahat tayo. Kaya purihin ang Panginoon. Yun ang kagandahan ng pagiging anak ng Diyos. No? Pero pag sinasabi natin, bakit parang mas nasasagot yung panalangin niya? Kasi siya yung mas masunurin. Siyempre, pag hindi ka pa masunurin, sasagutin ba niya yung panalangin mo? Pinapatino ka niya. Kailangan patinuin ka muna ng Panginoon. Hindi dahil ayaw niya ibigay, kundi dahil gusto niyang linisin ka pa. Gusto niyang baguhin ka pa. Gusto niyang maging mas maayos pa ang buhay niyo. Kasi pag binigay ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin, ewan ko na lang kung magiging maayos ang buhay. Kasi ngayon pa nga lang na wala tayong mga ini-enjoy na material na privilege, hindi na maayos yung pamumuhay natin eh. Yung pa kayang meron tayo everything. Kaya siguro minsan nisip ko bakit sila Lucio Tan, Henry C., sila yung mayayaman.
Alam nyo, kasi meron, isang bagay daw na meron sila. Wala silang inisip kundi pa paano pagyabungin ang kayamanan nila. Hindi po sila nag-iisip ng enjoyment. Hindi po sila nag-iisip ng pleasure. Pasyal dito, pasyal doon. Hindi po. Pero yun po yung mga nagsisimula pa lang yumaman, pasyal doon, pasyal dito. Naalala ko yung nanalo na, magkano ba yun? Na-test, na ano yun sa, napalabas yun sa ano, di ba? Sa isang true story ng palabas sa, nanalo siya, magkano ilang milyon sa loto? Nabuhay sila ng ano talaga, sabi niya. Hindi naman daw siya nagsisisi na ubos pera niya kasi na-enjoy naman niya. Pero balik sa medium, balik sa mid class na ano pamumuhay. 'Di ba anong tawag doon ng klase ng mentality, 'di ba? Grabe, no? Biro mo mahigit ata 100 plus na million. Namuhay sila sa hotel lang sila namuhay, mag-anak. Palipat-lipat ng bansa. Paiba-ibang bansa, tapos namumuhay lang sila sa hotel. In-enjoy niya talaga yon. Hindi ko lang na alam o maaring di ko narinig. Kung ilang taon nila in-enjoy yung 100 plus million na yon. Pagkatapos sabi niya, nagsisisi ka ba kasi balik sa dating buhay mo? Hindi po kasi at least na-enjoy na namin mag-anak. Tama bang katwiran yon? Ibig sabihin, sinayang niya lahat ng pagkakataon. Yung opportunity na ma-enjoy talaga yon sa pamagitan ng ano, pagyamanin niya. At paghabang napagyaman niya na, may natutulungan siya. At pwede rin paminsan-minsan i-enjoy niya sa sarili niya. Pero ngayon, makakapag-enjoy pa ba ulit siya? Hindi na, pero sasabihin niya, at least na-enjoy ko. At least, naranasan ko. Yun ang katwiran niya. Di ba? Sa tingin natin, tama yung katwiran. Tama ba yun? Eh ngayon, wala na siya. Wala na siya matutulungan. Wala na rin siya may enjoy. Ano sabi ng Panginoon nung ano? Binigyan niya ng isang talent, isang pisetas na binigyan niya ng 1,000. Pagdating niya, 1,000 pa rin ang pera kasi tinago lang niya. Hindi niya ginamit. At least yun, ginamit. Pero ito naman, yung 5,000, pagdating niya, naging 10,000. Kaya sabi niya, lahat ng nandun sa, ano, yun sa bobo, sa foolish person, bagay nyo dito. Kasi ito matalino. Well, anyway, dapat maging matalino tayo, no? At dapat ito alamin natin. Everything that we need, we have in Christ Jesus. Sabi mo ngayon, everything that I need, I have in Christ Jesus. Lahat ng may pangangailangan ako, meron ako kay Kristo Jesus. So, yan ang sinasabi natin sa Ephesians. So, sa 7:8, sa magitan roon tayo na ang isabihin ay pinadaatin ng pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa magitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Yan, darating na yun, lapit na yun. Yung kingdom ni Jesus. At alam niyo yung sabi dito, bakit lihim yung plano ng Diyos? Kasi hindi niya pinaalam sa kalaban niya. Tinapos niya yung kanyang mission. Mission impossible. Daig pa niya sino gumaganap ng Mission Impossible? Si Tom Cruise. Daig pa niya si Tom Cruise. Ha? Mission Impossible, kailangan lihim. Kasi kung hindi niya lihim, hindi niya matutupad yung paraan. Ang paraan pala niya, mamamatay siya para kabayaran ng kasalanan. Hindi po yon napagtanto ng kalaban. Tsaka lang yon nabunyag nung matapos na. At talo na siya.
Siyempre, kung ikaw ba ay mag-chess, sino marunong mag-chess? Sasabihin mo ba kung anong move mo? Sasabihin yung move. Pag gaya ng dalawang moves ko, yung dalaw niya, meron akong tatlong moves, mate. Ang move ng kalaban, hulihin si Jesus at patayin eventually. So sabi ni Jesus, siyempre, pag yan ang move mo, o di, diyan ka na matatalo. Natupad, hinuli, at pinatay. At nung nabuhay muli, tungangay yung kalaban niya. Ha? Paano nangyari yun? Nagkaroon ng ultimate victory? Napatay, pero doon nagkaroon ng victory. Kasi may Saramagoyo ang kalaban. Oh, pakain ko na tayong isang queen. Yung pala isang move na lang, mati ka na. Pakain mo yung queen. Boy, ang hirap tanggihan nun. Oh, ba't kaya niya pinapain? Pero ako, dahil marunong ako sabi niya, pinapain mo yung queen ha. Siguro meron kang ibang plano. Pag-aaralan ko yung ibang area. Ayun, ganon. Siguro di marunong mag-chess yung ating kalaban. Nung una, kasi wala pang chess nung araw eh. May chess ba no? Panahon ni Jesus? Ay, na ako meron chess panahon ni Jesus. Kailangan galakan kasiyahan. Kasi nga dito, yung kayamanan mo, ay, ano mo, enjoy mo. Meron ka, every spiritual blessing, all spiritual blessing. Baka sabihin niya, Lord, material. Kasi nga, magkamitin mo yung spiritual blessing para magkaroon ka ng material. Di ba sabi sa Deuteronomy ba yan? O Exodus, sabi niya, God has given us the power to make wealth. Di ba binigyan kanya ng kapangyarihan para magpayaman? Yan yun. Isa yan sa mga spiritual blessings. Pero ang gusto ng Pilipino, gusto niya instant. Bato lang binigay. Batuhin mo nga yan. Batuhin mo nga yan ng madaganan, ng kayamanan. Praise the Lord. Sabi dito, ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Yun ang number one ultimate purpose niya. Makabigay, para sa Kanyang kapurihan. Para sa Kanyang kalwalhatian. Para sa Kanyang kataas-taasan. Yan. Kayo man ay napabilang na kay Kristo na ang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu. Ito pinakamaganda, di ba? Kaya nga yung message ni Pastor Chad, sabi niya, ang Pentecost, yan yung birth ng Christian Church. Nung pinagkaloob ng Diyos, ang banal na Espiritu. Diyan isinilang ang Iglesia ni Cristo, ang katawan ni Cristo na founded by Jesus Christ, hindi ni Manalo. Kasi ilan ang anniversary ng Iglesia ni Cristo founded by Manalo? Ilan? 100 plus lang, di ba? Pero kay Jesus, ilan? 2025. Anong habang buhay? 2025. Pag minus natin yung 33 na ni Jesus, di more or less 2,000. Bali 1,900 minus 33 yung 25 magbilang. 1,900? 80 plus? 90 plus? Yan. Kristo na ang pundasyon ay si Heso Kristo. Sabi niya na siya ang Petros. Sabi niya, dito, sa batong ito, sabi niya, dito kay Pedro, ikaw ang Pedro. Sabi niya, ikaw ang bato. Pero dito, sa batong ito, itatayo ang iglesia ni Kristo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Yun ang sabi niya, binigay niya ang banal na Espiritu na kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamayari na niya kayo. So,
Kung kayo na kay Kristo, ang tanda na kayo kay Kristo, yung presence ng Holy Spirit. Pangalawa, yung leading ng Holy Spirit. At yung pangatlo, empowerment of the Holy Spirit. Indwelling, leading, and empowering of the Holy Spirit. Pero kung nahihirapan pa ang Holy Spirit na kontrolin ka, natural lang yon. Ang kailangan mo lang, everyday magpasakop sa Kanya para everyday magiging aware ka na andyan ang Holy Spirit sa buhay mo. Kunyari, example. Ano example? Mga bata, lumalaban sa magulang. Tapos biglang kablabitin. Masama yan. Oh, di, maglalaylo ka ngayon. Magbabagong loob ka ngayon. Pero kung talaga obedient ka, sabi niya, sorry po. No? Hingin sorry. Ngayon, may kinupit ka. Tapos kinalabit ka ng Holy Spirit, masama yan sa kupit. Babalik mo, di ba? Dapat ibabalik mo. Hindi lang basta sorry. Tapos hihingi ka ulit. Pay later. Sorry now, pay later. Kala ko, sorry na, do it later again. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papupurihan siya. Praise the name of the Lord. So yun ang buong is blessing. Kaya yan sa Ephesus, yan si Jesus. Jesus is everything. No? For us, He is our everything. Ano sabi na? Kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang. Ano pa? So yan, ano? Siguro naman, magaan na yung dibdib nyo ngayon. Basta matandaan nyo lang kay Kristo. Mayroon kang pangangailangan mo. Meron kang kayamanan, spiritual. Meron ka din kayamanan, material. Di mo palang nakikita at natatanggap. At hindi mo palang naaani. Kasi meron kang part doon eh. Yung spiritual, wala kang bahagi doon. It is all by grace. Ngayon, yung material, meron kang bahagi. Kailan may effort ka. Katulad na magka-grade ka na passing grade, alam nga naman si Jesus mag-review para sa'yo. O kaya yung Holy Spirit mag-review para sa'yo. Kailangan mag-review ka. Gagamitin mo yung binigay at pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Kaya yung ibang matatalino, kasi nagamit nila. Yumaman sila kasi nagamit nila yung talino na binagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos. No? Yung iba, sama-sama nila ginagamit. Mahirap yun. Kasi pag kasama mo magagamitin, sa bandang huli, may kabayaran yun. May resultang kahihinatnan. Nung araw, sabi nila, di ba sabi niya, we are blessed to be a blessing. Sabi niya, kasi yun daw ang blessing ni Abraham. Dahil tayo mga anak ni Abraham, pinagpala tayo ng Panginoon para maging blessing sa iba. No? Kaya ang gagawin niya, kaya interpretation nila, kung ano meron siya, ibibigay niya doon sa mga nangangailangan. Yan. Pero may iba naman, nag-iiba yung interpretasyon. Para makuha niya yung request niya, prayer request niya, may ibibigay siya para makuha niya yung prayer request niya. Tama ba yun? Meron, kasi minsan, ang interpretasyon, natitwist. Na? Pinagyaman ka ng Lord,
Kaya natural lang, magbigay ka, mag-share ka sa iba. Pero hindi, kailangan na pagyaman ako ng Lord, magbibigay ako. Ano sasabihin ng tao? Ano yung doctrine ng iba? Sasabihin niya, nagtatanim ako para may iaanihin. Magbibigay ako sa'yo. Para later on, bibigyan mo ko ha. Parang ganun yun eh. Sabi niya, Lord, bibigay ko to doon sa taon to ha. Kasi ibibigay mo sa akin yung hinihingi ko sa'yo. Tama ba yun? Hindi po. Mali po yun. Naalala ko yung sabi ng isang kapatid. Siyempre, bata pa siya sa Panginoon. Minsan ay nababaloktot yung isip. Sabi niya, naghahanap daw siya ng ibe-bless niya. Talaga? Sabi niya, kasi nagpe-pray ako ng bagong sasakyan. Kaya yung lumang sasakyan niya, ipang-be-bless niya sa iba. Kung gusto mong ma-bless talaga yung isang tao, bigay mo yung bago. Bakit yung luma bibigay mo? Dahil yung bago sa'yo. Oo. Sabi niya, ay, bless na bless yung pastor namin. Kasi, unang, talaga yung, binigay niya, yung isang member doon, binigay niya yung house and lot. House and lot niya. Sabi ko, saan naman yung house and lot? Doon sa housing sa ano. So, ibig sabihin, yun, housing lang na row house. Na nagkakahalaga ng 200 plus thousand. Sa row house eh. Okay. Praise the Lord. Binigay lang niya yun. Kaya ngayon, tingnan mo yung bahay ni pastor. Milyon ang halaga. Kasi ganoon nga siya, magbe-bless siya sa iba. Kaya binibless siya ng Lord. Pero yung milyon ba niya na halaga na bahay, pinamigay niya na ulit para i-bless yung iba? Tinanong ko. Ano hindi? O di kinip niya. Kinip niya yung blessing ni Lord. Maling prinsipyo po yun. Ako, nagbigay ako. Kasi may extra ako. Kasi hindi ko kaya bigay yung akin, papunta doon. Hindi ko pwede sabihin yun. Pero kung i-bless ako ng Lord, bakit lang hindi di ba? Magbigay sa nangangailangan. Okay. Pero hindi yung mamibigay siya kasi alam niya, ibe-bless siya ni Lord ng mas marami. Kasi sabi niya, di ba, mas siksik liglig. Ito maapo na pagpapala. So, pag gagamitin mo yon, gamitin mo para sa kapakinabangan mo, bibless kita. Minsan binigyan niya ako 100. Sabi ko, magkano kaya kailangan nito? Kasi nagbigay sa akin ng 100. Pero sino ba naman ako para tumanggi? Sabi niya, ate, gusto kita i-bless talaga. O ito, binigyan niya ako ng 100. Okay. Inisip ko lang, magkano kaya kailangan to? Kasi nagbigay ng 100. Baka kailangan niya 100,000. Kaya sabi ng ating kaibigan, pagka binigay sa'yo yung lumang van, huwag mong tatanggapin ha. Baka, huwag daw tanggapin. Yung lumang van na yon, namatay yung makina, hindi niya na ipasok sa buong doon sa buong garahe niya. Kinabukasan, pagising niya, ang dami nang nawalang pyesa doon sa van niya na yon. So lalo pa niya hindi na ibigay. Kasi ninakawan na ng gulong, ninakawan ng battery, ninakawan ko ano-ano. Diyan, San Mateo. Parang hindi ko alam kung Marikina o San Mateo. Subdivision yun, ha? Ang dami talaga magnanakaw. Hallelujah. God is good. So lahat yon meron ka kay Kristo. Sabi mo nga, lahat ako meron dahil kay Kristo. Sabi mo, wala kang girlfriend? Meron naman nagmamahal sa'yo, higit pa sa maring pagmamahal ng girlfriend. Wala kang boyfriend? Meron kang nagmamahal sa'yo na higit pa sa pagmamahal ng girlfriend. Wala kang magulang? Meron ka higit pa sa pagmamahal ng magulang. Mm. Yan ang tamang paggamit ng blessing ng Lord. Kasi yan ang katotohanan. Hindi yan tinatawag na, ang tawag dyan, yung positive thinking. Hindi. Katotohanan yan, truth. Positive truths from God's word and God's promises.
Hindi yung sinabi, gagaling ako, magaling ako, magaling ako, magaling ako. Ano ba sinabi ng Lord? Papagalingin ka ba o kukunin ka na? Kasi si Pablo, nung sabi niya, Lord, alisin niyo naman to sakit ko. Ano sabi? 3 beses niya inuukil-kil. 3 beses lang ha. Bilang na bilang niya, 3 beses niya siguro nag-fasting para doon sa bagay na yung pagalingin sa ni Lord. Sa bandang huli, sinagot siya. Ano sabi niya? Sapat na yung biyaya ko kahit di kita pagalingin. Ha? Doon. Yun yung sinabi niya, my grace is sufficient for you and my power is perfected in your weakness. Mas mabuting mahina ka. Mas mabuting may sakit ka dahil mas makakapagpatotoo ka. Ganun ba yun? Bakit? Tapos sabi ng tao, grabe no, may sakit na, nakakapagpatotoo pa, masaya pa, nakakapagbigay pa ng kasiyahan. Yun yun. Yun ang katotohanan. Kaya sabi ni some version, Noy, sa Korinto yun. My grace is sufficient for you. Ay sabi, Lord, pagalingin niyo ako. Sabi niya, hindi na. Sapat na yung biyaya ko sa iyo. Sabi niya, mas makikita yung kapangyarihan ko sa taong may sakit. Grabe, no? Pero pagka isipin mo, Lord, paano ako makapagpatotoo? May sakit ako. Baligtad nga yung minsan yung utak natin. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, makakapagpatotoo ka lalo kahit may sakit ka. Kung ano yung sabi ng Lord, yun yung tuwid. Huwag mong baluktot ang isip natin eh. Kaya dapat doon i-align sa salita ng Diyos. Praise the name of the Lord. Sabi niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papupurihan siya. Purihin ang Diyos. Amen ba? Memory verse niya Ephesians 2:8-9 ha. O nagreklamo na kagad, haba daw, haba. Para salita ni Shani nung baby siya, haba. Alam niyo yung mahaba? Secret yung mahaba. Dito. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Memory verse nyo yan ha. I-recite nyo next week. Yan, binibigyan ko na kayo ng assignment na memory verse ninyo. Hanggang dahil ito, sa sermon ay handa. Hindi mo kami iniwan nag-iisa. Hindi mo kami
Diyos sa isa dito, that ang templo ko ay bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Purihin ang Diyos, tayo manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat. Purihin ka, maraming salamat sa lahat ng bagay. At ito ay kasama ka namin ngayon sa oras na ito. Salamat sa mga pagpapala at pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat din sa mga salita mo na kabigay kalakasan sa bawat anak mo, Panginoon. Lalo na sa pagsamba namin sa oras na ito. Salamat sa lahat, Panginoon. Pagpalain mo bawat kamay. May trabaho man o wala, Panginoon. Andun yung handa ka sa magpapala sa lahat ng bagay. Kaya dalangin namin, Panginoon, tanggapin mo aming papuri at handog. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ikaw ang papuri, sabay sa pagbigay, pagpupuri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tayo tumayo para sa pastoral na panalangin. Meron po ba kayong pangailangan, mga kapatid? Idulog nyo sa ating Diyos. Oh, glory to God. Hallelujah. 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 Mas salamat po sa pagkakataong ito na muli kami ni-refresh ninyo ng iyong mga pangako. We hold on to your promises, Father. And we look forward. Sabi niyo nga sa ang mga pangailangan ng aking mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa pangako niyo na yan, inaangkin namin. Sa pagkasabi niyo nga, lahat ng blessings, lahat ng spiritual blessings in heaven ay you have given us. Kaya nawa magamit namin to dito sa aming godliness in this life and the life to come. And you have given us everything in this life and the life to come. Kaya ginagagamitin namin to, nawa dapat nila para makita nila, makamit nila at mahawakan nila, O Diyos, ang mga blessings na yan. At magamit na rin sa buhay na ito. Thank you. We praise you. Hallelujah. Salamat sa mga estudyante ngayon na patuloy niyong iniingatan sa sakit, sa kasamaan at sa lahat ng mga maaaring pwedeng pangit at masamang pangyayari sa kanila. Keep them safe. Keep them, Lord, in your love, under your care. At ganoon din ang magulang, mga nanay at ang mga tatay. Salamat sa kalooban, sa pagkakaloob mo, sa provision mo, Father in heaven, sa pagkakaloob mo ng paghahanap buhay. O Lord, salamat, we can do this. Sabi nga, through Christ, we can do anything, we can do everything. No? Through Christ who strengthens me. No? Wala pong imposible sa inyo, Ama. Kaya salamat po. Minsan gumigive up kami, napapagod kami, pero as we lay down and rest in your love, as we lay down and rest in your promises, as we lay down and rest in your care of our Father in heaven, hallelujah, we are strengthened. We are empowered. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa patuloy niyong pag-iingat sa bansang Pilipinas. At ganun din, Ama, sa Israel ngayon na merong peace talk ngayon, Panginoon, sa Iran. Salamat to Diyos sa patuloy niyong pag-iingat. Sapagkat alam naman namin na hindi niyo to hahayaan na walang matira sa bayan ng Israel na panganay mo. Alam ko na meron pa ding matitira. Katulad nga ng sabi niyo sa pahayag, O Lord, meron kang itinira para sa iyong panganay. Thank you, Father, at sa lahat ng iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. At patuloy yung pinapakinggan, hinalagaan, binibigyan ng pangailangan, minamahal, iniingatan. Glory to God at ginagawa yan. Thank you, Jesus. We give you glory. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Taas natin ang nating kamay sa ating Diyos na buhay na si Yahweh, ang Ama ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Hallelujah. At ang nagkaloob ng banal na Espiritu sa atin upang sa umaatin at magsabi na tayo ay Kanya
na ating tatak, na siya magsasabi din, Panginoon, na magdadala rin sa amin, O Diyos, sa fulfillment ng lahat ng promises nyo. Ang Holy Spirit, thank you. Hallelujah. Thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Documents po. Documentation. Picture. Picture, picture. Hindi alam. Malaya, 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 malaya. Meron ba nagpipicture? Wala. Ako naman na. Ang ingay po. Rinig niya kami? Ready? 1, 1, 2, 3, smile. Baba konti, kuya. 1, 2, 3, smile. Isa pa, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, 1, 2, 3, walking. Isa pang walking. Okay. Then, paki-post. Bye everyone. Lord bless. Hallelujah. Praise your name. Glory to God. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Diyos sa buhay ko'y gumawa ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ko'y hinalaya.